tama. Diego, dali yung tama, okay? Bye-bye. Shout out. Yan, si Rolly, shout out sa'yo. Mayo ka, at pagpaka-highlight hanggat gusto mo. Shout out sa Kobe. Thank you. Kaya mga idol, dito na tayo papunta ng yung bitukan ng manok. Ang oras is alas 2 ng madaling araw. Nakarating lang natin dito. Muna na. Ay, grabe yung ulan dun sa taas. Doon kanina. Ito nakakaputi tayo. Basa tayo sa ulan. Lupit ng ulan dun. Yung sombrero natin basa. Pati yung ano ko, boots, yung medyas ko basa na. Kaya hinto muna tayo dito. Then bakbak ulit tayo dun sa, doon na tayo maghahanap ng mga pagpahingahan talaga. Maghahanap tayo ng magandang kahit kapihan o kung ano man. Para ganado tayo ulit, babakbakin natin yung matnog. So yun lang. Maganda yung panahon. Hindi umayon sa atin yung panahon. Nag-uulan. Sa pagpapatuloy ng ating biyahe, nakarating na tayo dito sa tinatawag nilang bitukan ng manok. Saan, ayon sa kwento-kwento, pag inabutan ka daw ng gabi dito, meron daw nagpapakita o sumabay sa'yo na nakaputing babae o tinatawag natin na white lady. Ang bitukang manok ay ginawa noong pang 1969, panahon ni late President Ferdinand Marcos, at matatagpuan ito sa Atimonan, Quezon. Mga lokal naman ang nagbansag nito na bitukang manok dahil sa parabang ito ay bitukan ng manok ang itsura. Matarik ang kalsadang ito, kaya dati madalas ang aksidente dito dahil sa may nagpaparamdam daw dito na isang white lady. Maraming nagpapatunay dahil marami na rin ang naka-experience, kaya ang karamihan ng mga biyahero dito ayaw nila na abutan sila ng gabi kapag dumaan dito sa lugar na to. Habang binabaybay ko ang madilim na parte sa kalsadang ito ng bitukan ng manok, hindi ko mapigilan na tumayo ang aking mga balahibo dahil sobrang dilim talaga at walang kailaw-ilaw. Creepy ng lugar, guys, sa totoo lang. Huwag kayo nabot kayo ng gabi na dumaan dito sa lugar na to. Pangilan-ngilan lang talaga yung mga sasakyan na makakasabay mo, makakasalubong. Kaya sobrang dilim talaga dito, lalo at walang ilaw. Pagka dumaan ka dito, iba yung pag-iingat. Dasal ang inyong babaongin para sa inyong kaligtasan at seguridad.
siya. Move forward na tayo. Tama na muna ang katatakutan. Pagkalampas ko ng bitukang manok, ito naman ang bumungad sa akin. Naglalakihang truck plus malubak na kalsada dahil may tinatayong poste dito sa gitna. Pagkatapos ng malubak at pakubakong kalsada ay narating na natin ang Calawag Petron, kung saan dito na tayo magpa full tank at mag-unat-unat saglit. Bale, pangalawang full tank ko na pala to mula nung umalis tayo sa bahay. Sa may Gentilian tayo unang nagpagas at dito na tayo sa Calawag Petron, yung pangalawang full tank natin. So, pahinga lang muna tayo saglit at maya-maya ay babakbak ulit tayo papunta ng Matnog na. Okay, time check tayo, time check. 4:19, dito tayo sa Gumaka. Yung pangalan lugar na to. Tagal ng biyahe natin. Sabot tayo ng ulan. Lahat. Makapag tayo. Sa nakarating yung Matnog nito. At habang ako ay pa-take off na, may lumapit sa atin na isa ding content creator. Tinanong tayo kung nag-vlog ba tayo. Siyempre, sagot natin yes, agad. Sticker. Siyempre, dahil vlogger tayo, may pa-sticker tayo dyan. Matnog ako, sir. Ingat. Pag ganyan, idol, automatic makikita yan lahat. Opo. Nakikita ko lahat. Basta kanina po, lakas ang ulan din sa ano. Ha? Sabi mo ano? Ano? Lakas ang ulan. Oo. Anong ano to, idol? Saik. Talit ko yan. Nasa Pero yung face ko, sana sa nagalikod. Paala na. Yung mga inaano kasi, yung mga big bike, sila Waikulma. Malakas to. Tapos yung, kasi nanonood na ako talaga, sila Arabas, yung content naman lang pansin ko. Yan lang, ba ako sa Manila. Alam ko na kung makakita ng ganyan, no? Ibig sabihin, pag ganyan, idol, kitang-kita ka, Opo, 360 po. Kita po lahat. Kita yan? Opo. Kaya pala. Tapos, ini-edit mo na? I-edit na lang. I-edit mo na lang? May sariling apps kasi nito. Kung aayusin mo muna siya doon sa apps niya, bago mo edit mismo doon sa app. Ilang minutes mo? Yung kanalasan na, makikita mo, shoutout sa mga ibang bahala naman ako tuloy. Shoutout na. Shoutout, ingat, idol. Pangalan niyo pala, sir? Imbel. Anong, Facebook page mo? Imbel Vlog. Dito, Imbel Vlog. Anong lugar to? Ano to? Calawag. Calawag. Layo pa, ingat. Nasa 7 hours pa nga yung biyahe ko. Ha? 7 hours pa. Ingat, idol, ha? Sige, sir. Ingat to. Yay! At Endel, si Sir Endel. Shout out sa'yo, Red. Ingat sa biyahe. Ay, dalarga na. Okay. Ito walang lang. Alam na ng mga tao na may camera din. Vlogger ka. Pero natuwa lang ako. So yun, tinanggal ko na yung kapote. Sana huwag na umulan, no? Kasi putik na yan. Kasantong natin kasi late na ka nagkapote. Kala ko ihinto na yung ulan. Pala magdiretso pala yung ulan, kaya wala na. Malas natin kasi swerte pa rin. Kasi yung kapunta natin lugar, wala na masyadong masilungan. Pero swerte pa rin tayo kasi meron tayong nasilungan doon banda sa
Di ko alam anong lugar yun. May isang pupo doon na ito paano tayo nakapagpalit ng lagay ng kapote sa katawan natin kasi kung hindi tayo naglagay nun skin basa talaga tayo. Ang lakas ng ulan talaga doon. Oh, natutuwa lang ako. Meron tayo subscriber kung magsusubscribe sa atin yung sarili. Lagi tayo tumadaan dito tulungan kami sa ating mga lugar dito. Pero at least mga magpahinga tayo, may kabano, stop over tayo. Wala tayo nakapag kami kasi hindi ko lang muna magkape. Wala ko sa mode magkape. Pero wala rin po yung biyahe natin. Sana 7 hours po yung biyahe natin ng Putamatong. Kaya wala tayo. Ito matagal yung naging biyahe natin. Okay, kasi wala tayo nagpapadali ng LinkedIn. Ba't pala, nasa bukaka pa tayo. Wala pa tayo sa kahit. Takbuhan lang naman kasi natin. 60-80. Yun lang naman takbuhan. Yung stress masyado yung makina kasi malayo yung gabakayin natin eh. Understock namin ko. Walang natin nakakatibay. Pero doon lang tayo sa safe. Di ba? Basta. Safe tayo. Basta tayo doon. Pagpagas na pala ako dahil ang pangalawang gas ko. Ayaw ko na isagad yung gasolina. Baka magtulak tayo. Mayroon yun. Pagpagas na mga gas 360. Kanina itong 77 ulis ako ng Venezuela. Nagpagas ako sa Jet Million itong 77. Ngayon naman ay dito ko yung Resibo. Dapat dito ko yung Resibo. Nakakit. So yung pangalawang pagas natin is 360. Okay. Ayan. Nakits tayo doon. Ayan naman. Alright. After ng ilang oras natin na biyahe, narating na natin yung arko ng Bicolandia. Nagulat ako kasi dati bumiyahe kami dito, wala pang talagang kailaw-ilaw yung arko na to. Kasi madilim siya. Para makita mo yung arko, kailangan mong tutukan ng ilaw ng motor. So dito ngayon, nagulat ako kasi yung arkong ito nilagyan na ng ilaw. So kitang-kita mo na yung nakasulat na welcome to Bicolandia. So sinyalis ito na papasok ka na ng lalawigan ng Bicol. Okay. Pakulit tayo mga idol. Idol. Unang aberya sa ating biyahe ay ang ating hiniram na boat sa kumpare ko. Dahil sa matagal na ito hindi nagagamit, pumalas yung swelas. Kaya ang tanging paraan lang dito ay bumili ng duct tape at i-tape na lang natin para tuloy pa rin yung biyahe natin papuntang Matnog. Pagkatapos kong madikit yung swelas ng sapatos natin,
magkape na tayo. Dahil sa nagpapahinga naman tayo dito, sinamantala ko na. Hihigop tayo, mainit na kape, dahil umaga na, painitan yung sikmura natin. Kasi malayo-layo pa yung biyahe natin. 5 hours pa yung kailangan natin biyahin. Kape tayo. Baka ka nagkakape. Pansamantala munang bibitinin ko kayo sa upload natin na to. Abangan nyo ang part 3 ng ating Matnog solo ride sa susunod na upload. Kaya hanggang dito na muna. Lagi tandaan, always be happy. I-enjoy mo lang ang buhay. Salig, enjoy life. Ciao!